Sa mundo ng professional boxing, may mga pangalan na hindi kailanman mawawala sa usapan kahit lumipas pa ang maraming taon. Dalawa sa pinakamatunog at pinakapinag-uusapang pangalan ay sina Floyd Mayweather Jr. ng Estados Unidos at Manny Pacquiao ng Pilipinas. Kahit matagal nang tapos ang kanilang laban sa ibabaw ng lona, patuloy pa ring nagbabanggaan ang kanilang mga pangalan sa opinyon ng publiko, sa social media at sa mga panayam. Muling uminit ang diskusyon matapos maglabas ng matapang at kontrobersyal na pahayag si Floyd Mayweather. Buo pa rin ang kanyang paniniwala na hindi raw hamak na mas mahirap pantayan ng kanyang narating sa boxing kumpara kay Manny Pacquiao. Para kay Mayweather, malinaw raw na siya ang mas nakahigit, hindi lamang sa resulta ng laban, kundi sa buong takbo ng kanyang karera. Ayon kay Floyd, pagdating sa loob ng ring, mas matalino at mas mabilis siya kaysa kay Pacquiao. Ipinagmamalaki niya ang kanyang estilo ng laban, isang estilong hindi basta sumusugod, kundi maingat, kalkulado at kontrolado ang bawat galaw. Para sa kanya, ang tunay na sukatan ng isang mahusay na boksingero ay ang kakayahang umiwas sa pinsala habang patuloy na nananalo. Hindi rin nag-atubiling gumamit si Mayweather ng matitinding salita. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, "I am way better than Manny Pacquiao. Manny is nothing but a little pawn. I'm the king of this game. I'm smarter, faster, and I don't take damage like he does." Ang mga salitang ito ay agad na umani ng sari-saring reaksyon. Para sa ilan, ito ay simpleng pagyayabang lamang ni Mayweather, isang personalidad na kilala sa pagiging prangka at palaban kahit sa salita. Ngunit para sa marami, lalo na sa mga Pilipino, ang pahayag na ito ay tila pagmamaliit hindi lamang kay Manny Pacquiao, kundi pati sa mga tagumpay na kanyang inalay sa bansa. Ipinunto rin ni Mayweather na hindi raw siya nabubugbog sa ring gaya ng nangyari kay Pacquiao sa ilang laban nito. Para sa kanya, ang kakayahang manatiling halos walang galos matapos ang isang laban ay patunay ng kanyang katalinuhan at husay bilang isang boksingero. Hindi raw sapat ang tapang at agresibong estilo. Kung kapalit naman nito ang matinding pinsala sa katawan, sa puntong ito malinaw na muling binuhay ni Floyd Mayweather ang matagal ng debate. Ano ba talaga ang sukatan ng kadakilaan sa boxing? Ito ba ay ang pagiging undefeated? Ang katalinuhan sa depensa? O ang tapang na harapin ang kahit sinong kalaban, kahit pa mas malakas o mas bata? Habang patuloy na nagsasalita si Mayweather, mas lalong tumitindi ang usapin dahil sa kabilang panig, nananatiling tahimik si Manny Pacquiao. Ngunit alam ng lahat na ang katahimikang iyon ay may bigat at ang kasaysayan ay may sariling paraan ng pagsagot. Upang lubos na maunawaan ang pahayag ni Floyd Mayweather, mahalagang balikan ang pagkakaiba ng kanilang estilo, karera at naging epekto sa mundo ng boxing. Hindi maikakaila na magkaiba ang paraan ng pakikipaglaban nina Mayweather at Pacquiao at dito, nagsisimula ang ugat ng kanilang walang katapusang pagtatalo. Si Floyd Mayweather ay kilala bilang isang defensive genius. Ang kanyang estilo ay nakasentro sa depensa, footwork, timing at pagbabasa ng galaw ng kalaban. Hindi siya basta sumusugod. Sa halip, hinahayaan niyang magkamali ang kalaban at sa kanya ito pinaparusahan ng eksaktong suntok. Para kay Mayweather, ang pananatiling malusog, iwas sa malalakas na tama, at pag-uwi ng halos walang galos ay bahagi ng pagiging isang tunay na kampeon. Dito niya ibinabatay ang kanyang argumento kung bakit siya, raw, ay mas matalino at mas mabilis. Kumpara kay Manny Pacquiao, sa pananaw ni Floyd, ang boxing ay isang laro ng utak hindi lamang ng lakas at tapang. At dahil dito, ipinagmamalaki niya ang kanyang perpektong record at ang katotohanang bihira siyang mapahamak sa ibabaw ng lona. Samantala, si Manny Pacquiao naman ay kumakatawan sa isang agresibo at pusong mandirigmang estilo. Kilala siya sa walang takot na pagsugod, mabilis na kombinasyon ng suntok at determinasyong tapusin ang laban kahit kapalit nito ang matinding pisikal na sakripisyo. Para kay Manny, ang boxing ay hindi lamang technical, ito ay laban ng puso, tapang at dangal. Dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba sa pananaw ng dalawa.
Para kay Mayweather, ang pagiging hindi nabubugbog ay tanda ng katalinuhan. Ngunit para sa mga tagahanga ni Pacquiao, ang pagiging handang tumanggap ng suntok kapalit ng panalo ay patunay ng tunay na tapang at pagiging warrior sa ring. Pagdating naman sa karera, madalas ding banggitin ni Mayweather na mas pinili niyang maging maingat sa pagpili ng kalaban, tiyempo at kondisyon ng laban. Ito raw ang dahilan kung bakit napanatili niya ang kanyang winning record. Samantalang si Pacquiao ay kilala sa pagtanggap ng laban kahit hindi paborable lumalaban sa mas matangkad, mas mabigat o mas batang kalaban. Para sa ilan, ito ay kahinaan. Ngunit para sa marami, lalo na sa mga Pilipino at boxing purists, ito ang dahilan kung bakit mas minahal si Pacquiao ng masa. Hindi siya umiwas, hindi siya nagtago. Lumaban siya para sa karangalan, hindi lamang para sa record. Ang mga salitang binitawan ni Mayweather, ang pagtawag kay Pacquiao bilang isang little pawn, ay lalo pang nagpatingkad sa banggaan ng dalawang ideolohiya sa boxing. Isa ang naniniwala sa pagiging hari sa pamamagitan ng kontrol at depensa. Ang isa naman ay kinikilala bilang alamat dahil sa tapang, sakripisyo at inspirasyong iniwan sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Hanggang ngayon, patuloy pa ring tinatanong ng marami, mas mahalaga ba ang pagiging undefeated o mas mahalaga ang tapang na harapin ang kahit sinong kalaban? Malinaw na ang sagot ay nakadepende sa pananaw ng bawat isa. Sa huli, ang tanong na paulit-ulit na bumabalik ay ito, sino nga ba ang tunay na hari ng boxing? Si Floyd? Mayweather ba? O si Manny Pacquiao? Nagagas ko to ay hindi ganoon kasimple. At tiyak na hindi rin kayang ikulong sa iisang pahayag, rekord o opinyon lamang. Para kay Floyd Mayweather, malinaw ang kanyang pamantayan. Ang pagiging hari ay nakabase sa kontrol, katalinuhan at perpektong record. Sa kanyang pananaw, ang isang tunay na kampyon ay ang boksingerong marunong umiwas sa pinsala, marunong pumili ng laban, at marunong magwagi nang hindi isinusugal ang sariling kalusugan. Para sa kanya, ang boxing ay chess, isang larong pang-isip, hindi basta suntukan lamang. Kaya't sa tuwing sinasabi ni Mayweather na siya ay mas matalino, mas mabilis at hindi nabubugbog gaya ni Manny Pacquiao, ito ay nakaugat sa kanyang filosofiya sa sport. Ngunit sa kabilang banda, may ibang pamantayan ng mundo pagdating kay Manny Pacquiao. Para sa milyon-milyong tagahanga, si Pacquiao ang larawan ng isang mandirigmang hindi umatras, isang boksingerong lumaban hindi lang para sa sarili, kundi para sa bansa, para sa dangal, at para sa inspirasyon ng mga taong nangangarap kahit nagsisimula sa wala. Si Manny ay ilang ulit na natalo, ilang ulit na nasugatan, at ilang ulit na bumangon. At sa bawat pagkakadapa, mas lalo siyang minahal ng publiko. Dahil sa mata ng marami, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kawalan ng talo, kundi sa kakayahang lumaban kahit alam mong masasaktan ka. Dito nagkakaroon ng malinaw na banggaan ang dalawang ideolohiya. Para kay Mayweather, huwag kang mabugbog para manatiling hari. Para kay Pacquiao, handa akong masaktan basta ipaglaban ko ang laban. Kaya kapag tinawag ni Floyd si Manny bilang isang little pawn, hindi ito basta insulto lamang. Isa itong refleksyon ng kung paano niya tinitingnan ang sarili at ang laro. Ngunit para sa mga tagahanga ni Pacquiao, ang mga salitang iyon ay hindi nakakabawas sa halaga ng Pilipinong alamat sa katunayan, lalo pa nitong pinagtitibay kung gaano kalaki ang impluensya ni Manny na hanggang na ngayon ay patuloy pa ring tinutumbok ng mga pahayag ni Floyd. Sa kasaysayan ng boxing, kakaunti lamang ang mga pangalan na patuloy na pinagtatalunan kahit lumipas na ang mga taon. At ang katotohanan hanggang ngayon ay mainit pa rin ang diskusyon tungkol kina Mayweather at Pacquiao ay patunay na pareho silang nagiwan ng marka na hindi kailanman mabubura. Maaring si Mayweather ang hari ng depensa at record. Maaring si Pacquiao naman ang hari ng puso at inspirasyon. At marahil ang tunay na sagot ay ito, magkaiba sila ng corona, pero pareho silang alamat. Sa huli, ikaw bilang manonood at tagahanga ang magpapasya. Mas mahalaga ba sa iyo ang pagiging undefeated o mas pinahahalagahan mo ang tapang, sakripisyo at pusong handang ibigay ang lahat sa laban? I-comment mo ang opinion mo.
I-share ang video kung may panig ka. At huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe